magandang gabi. O baka ito na ang gabing itatapon mo na ang lahat ng mga lumang laruan sa attic niyo. Ako si Mang Hector. Lahat tayo ay nagkaroon ng paboritong laruan noong bata pa tayo. Diba? Mga bagay na nagbibigay sa atin ng saya. Pero paano kung ang laruang iyon ay hindi lang plastic at kable? Paano kung ang bateryang nagpapatakbo rito ay hindi galing sa tindahan, kundi sa isang galit na kaluluwa? May mga laruang hindi napapagod, mga laruang gumagalaw kapag nakatalikod ka at nagsasalita kahit tinanggal mo na ang baterya. Maupo ka, ilayo mo ang mga laruan sa tabi mo. Dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Paulo at sa kanyang paboritong robot na ayaw nang mag-shutdown. Pakinggan mo ang kwento ng laruang de baterya. Si Paulo ay isang kolektor ng mga vintage na laruan. Isang araw, sa isang lumang surplus shop sa Quiapo, nakakita siya ng isang kakaibang robot na gawa sa lata. Rusty ang pangalang nakasulat sa dibdib nito. Sabi ng tindero, hindi na ito gumagana kaya ibinigay na lang ito sa kanya ng mura. Pag-uwi sa bahay, sinubukan ni Paulo na lagyan ito ng bagong baterya. Pero nanatiling patay ang mga mata ni Rusty. Ipinatong na lang niya ito sa kanyang nightstand bilang dekorasyon. 12:00 ng gabi, nagising si Paulo sa isang kakaibang tunog. Whir, click, whir. Nakita niya si Rusty na nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Ang mga mata nito ay nagliliwanag ng isang madilim na asul na kulay. Gusto mo bang maglaro? Sabi ng robot sa isang boses na parang pinagsamang boses ng bata at kumaskas na bakal. Tumalon ang puso ni Paulo sa gulat. Agad niyang kinuha ang robot at binuksan ang compartment sa likod nito para alisin ang baterya. Pero laking gulat niya nang makitang wala itong laman. Ang mga spring sa loob ay kinakalawang na at walang kahit anong source ng kuryente. Natatakot, itinago niya ang robot sa loob ng isang baul at nilock ito. Kinabukasan, pag-uwi ni Paulo galing sa trabaho, bumungad sa kanya ang lahat ng kanyang mga koleksyong laruan na nakapila sa gitna ng sala. Sa dulo ng pila, nakaupo si Rusty, hawak ang isang kutsilyo mula sa kusina. Ayaw ni Rusty sa dilim, bulong ng robot. Sinubukan ni Paulo na itapon ang robot sa basurahan sa labas ng kanilang subdivision. Pero pagbalik niya sa kanyang kwarto, nandoon na naman si Rusty, nakaupo sa kanyang unan. Sa pagkakataong ito, ang robot ay may kasama ng amoy ng formalin at nabubulok na balat. Napansin ni Paulo na ang mga daliri ng robot ay may bahid ng sariwang dugo. Sino ang pinatay mo? Sigaw ni Paulo. Ang robot ay dahan-dahang tumingala. Ang baterya ko ay nasa loob mo. Biglang naramdaman ni Paulo ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ang kanyang polo, nakita niya ang isang maliit na hiwa sa tapat ng kanyang puso. At mula rito ay may lumalabas na mga wire na nakakabit kay Rusty. Naging alipin si Paulo ng sarili niyang laruan. Tuwing gabi, kailangan niyang maglaro kasama ang robot para hindi ito kumuha ng mas maraming baterya mula sa kanyang katawan. Ang bawat paggalaw ni Rusty ay katumbas ng 1 taon sa buhay ni Paulo.
Sa loob lamang ng isang linggo, ang dating masiglang si Paulo ay naging mukhang matanda at tuyot na parang bangkay. Natagpuan si Paulo ng kanyang mga kaibigan na nakaupo sa sahig, walang malay at dilat ang mga mata. Sa tabi niya, nakaupo si Rusty. Ngayon ay mukhang bago na, makinang ang lata at ang mga mata ay punong-puno ng buhay. Sinasabing ang robot ay naghihintay na naman sa susunod na kolektor na mag-uuwi sa kanya. Kaya kung may marinig kang tumatawa sa loob ng iyong toy box kahit hating gabi na, huwag mo nang silipin. Baka kailangan lang nila ng bagong baterya.